Ang salitang makapangyarihan ay hindi ginagamit para sa mga ordinaryong sect. Ang isang sect na binigyan ng titulong makapangyarihan ay isa sa 9 na dakilang sects o kabilang sa isa sa 5 dakilang pamilya, o kaya ay maaaring tumindig ng pantay-pantay sa kanila. Bagaman ang Yuyang Sword Sect ay kinikilala bilang isa sa pinakamalakas sa Hunan Province, ang lakas nito ay hindi kayang itulad sa 9 na dakilang sects o 5 dakilang pamilya. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit at naisip na ang tanging tamang hakbang ay manatiling kalmado. Sinubukan niyang alamin mula kay Miss kung bakit magaganap ang pagpupulong, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang alam. Ngunit nangako siyang susubukan niyang alamin kung kailan eksaktong darating sila. Nag-alok siya ng tulong at sumagot siya na mas mabuti siyang manatili dito hanggang matapos ang pagpupulong. Ipinaliwanag niya na kung may mangyari sa kanya habang narito siya, magiging labis siyang nahiya. Kinabukasan, umalis sina Damho at Jinbo mula sa North Wind at nagpunta sa Yuyang Pier sa kabilang panig ng Lake Duntine. Nagsimula ang paglalakbay ng Yuyang River. Sa Yuyang River nakatayo ang kilalang Isilje Hotel, kilala sa mga pinakamagagandang kwarto sa buong mundo. Ang laki nito at marangyang hitsura ay nag-iwan ng impresyon. Tila ang ganda nito ay talagang napakaganda at kahanga-hanga. Palaging pinapangarap ng ama ni Jinbo na pumunta dito, at ngayon ay naroroon si Jinbo mag-isa, umaasang makita ang Hermit Chief na siya niyang iniukit sa kanyang isipan. Ibinahagi niya ang mga iniisip na ito kay Ho na papalapit sa kanya, ngunit wala siyang ideya kung sino ang Hermit Chief. Pagkatapos, ipinaliwanag sa kanya na ito ang palayaw ng dakilang chef bago si Hakan. Isipin mo kung gaano siya kagaling magluto para magkaroon ng ganitong palayaw. Ayon sa mga sabi-sabi, lahat ng sumubok sa kanyang mga putahe ay hindi nakalimutan ang lasa at palaging bumabalik. Nais malaman ni Jinbo kung ano ang kailangan niyang gawin upang maabot ang antas ng kasanayan na yun. At narito na ang isil. Mayroong isang karawahe na nakatayo sa harap ng pasukan at ilang tao ang naghihintay. Pagkatapos nilang makalabas mula sa tubig, tumayo sila sa harap ng pasukan. Iniisip na ang mga bumisita sa ganitong mga lugar ay dapat may mataas na katayuan at malaking kayamanan. Sa mga sandaling yun, 2 swordsmen ang lumapit sa kanila at tinanong kung nakapagpareserba na sila. Dahil hindi sila nakapagpareserba, kinailangan nilang maghintay sa labas at hindi pinapayagang pumasok. Madali lang ang mga patakaran, kailangan mong magpareserba, at tanging mga nakapagpareserba lang ang makakapasok sa isil. Ngunit ngayon ay lumitaw ang bagong tanong, ano ang dapat nilang gawin sa susunod? Dito nagtanong si Jinbo kay Damho kung gaano katagal sila kailangang maghintay kung magpareserba sila ngayon. Sumagot ang healthy man na mga 1 buwan ito, at may nagsabi pa na maaari pang mas matagal. Ngunit bigla na lang may isang tao ang lumitaw sa kanilang likuran at nagsabing hindi nila kailangang magpareserba. Lumingon silang dalawa at nagulat nang makita nila si Sochan. Naalala ni Jinbo na sinabi niya sa kanya na pupunta rin siya doon. Tumingin sa kanila si Sochan ng matamis na mata at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakapag-palm noong araw na yon. Nabago ang kanyang schedule at kailangan niyang umalis ng mas maaga. Namangha ang mga swordsman nang makita siya at marinig ang kanyang pagsasalita. Siya ay anak ni John Gabo, miyembro ng isa sa 5 dakilang sect sa Hunan Province at ang kanilang sekta ay may malapit na ugnayan kay Yusen Moon, ang leader ng grupo sa likod ng isil. Siya ay isang espesyal na bisita ng isil. Pagkatapos, tinanong niya ang isa sa mga swordsman na maghanda ng lugar para sa kanila agad. Agad itong sumang-ayon at lumapit si Sochan sa mga lalaki upang magpatuloy ang kanilang usapan at tanungin kung kamusta na sila. Binalita ng Silver Sword na isang karangalan na muling makita sila. Napansin niyang tila reserved sila kaya tinanong si Jinbo na huwag maging mahiyain at mag-alok ng magpatuloy. Sinabi ng Silver Sword na dito nila dapat salubungin ang mga bisita, ngunit inisip niyang okay lang na pumasok na lang. Sinabi niya kung gaano niya narinig ang tungkol sa lugar na ito, ngunit ito na ang unang beses niyang narito. Napansin nilang maraming tao sa hall, lahat ay nakasuot ng marangyang damit at ang atmosfera ay kakaibang pino. Dahil marami pang oras bago ang pagpupulong, nagdesisyon si Ku na gugulin ito kasama si Jinbo. Dinala niya siya sa isang malaking bilog na mesa sa gitna ng silid. Si Jinbo ay nag-iisip pa lang kung gaano kamoy ang masarap na pagkain nang biglang lumitaw ang isang lalaki sa harap nila at nagtanong kung sila ay sina Yung Gabo. Nagtaka si Sochan kung sino siya at tinanong siya tungkol dito. Nang lumingon siya, nakita nila ang isang matandang lalaki na may malaking ilong at mukha, at sinabing siya ang manager na pinadala ni Dokkan, ang chef ng isil.
Para kay Jinbo, isang kamanghamanghang pagkakataon na makatagpo ng pinakamagaling na chef ng personal. Tinanong ng masigasig na chef kung anong nais nilang kainin. Nagkakatalo pa sila sa pagpili ng order, hindi matukoy kung anong kakainin. Proud na ipinahayag ng chef na wala sa mundo na hindi niya kayang lutuin at sinabi ito ng diretso sa kanila. Tinanong din niya kung ano ang pinakamasarap na tinikman nilang putahe kay yung gabo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaupo na sila sa mesa at nakapili na ng konting mga pagkain. In-order ng babae ang 5 Dragons Golden Treat, isang madaling gawain para kay Dukan, at interesting na malaman kung ano pa ang mga ideya na may isip niya. Pagkatapos, inutos niyang iprepara ang ibang mga putahe ayon sa kanyang panlasa. Bumalik si Dukan at inabisuhan sila na maghintay sandali at ipinangako na magiging handa ang lahat. Dahil si Damho ay nakaupo na sa ikatlong mesa. Nang umalis ang chef, nagtanong si Jinbo nang may takot na ekspresyon, "Bakit mo ginawa yun?" "Kasi ito ang 5 Dragon Golden Treat na niluto ni Jinbo para sa akin dati, at ito ang pinakamasarap na putahe na natikman ko." Ngunit hindi niya alam na siya ay mula kay Yong Gabo. Nang mag-umpisa siyang magsalita tungkol sa mataas niyang katayuan, tila wala siyang karapatang makipag-usap sa kanya ng ganoon kadali. Tahimik lang na nakikinig si Damho sa pag-uusap na yun, habang ang batang babae ay ipinaliwanag na magkaibigan sila at maaari silang mag-usap ng gusto nila. Nang marinig ng matabang lalaki ang salitang magkaibigan, medyo namula siya. Si Silver Sword, na nagbabantay sa batang babae, ay nakinig din ng maigi sa kanilang pag-uusap, iniisip na kung malaman ng kanilang pinuno, magkakaroon ng malaking problema si Jinbo, magkaibigan siya sa isang tao na wala siyang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos, nagsimula niyang pagmasdan ng mabuti ang lalaking may itim na buhok at naalala ang pangalan nito. Nagdesisyon siya na kailangan niyang malaman pa ang higit pa tungkol sa kanya at nagsimula siyang maghanap ng mga pahiwatig. Lumipas ang ilang oras at handa na ang chef na ihain ang mga pagkain. Inihain nila ito sa malaking mga platito. Una, iminungkahi ng chef na subukan nila ang mga dumplings, pagkatapos ay ang Sichuan boiled fish, at bago ang lahat, inihain niya ang 5 Dragon Golden Treat. Dahil ito ang mga putahe na pinagsama-sama at nagbigay ng kanilang tunay na hindi kapani-pani walang lasa. Ang paraan ng pagkain ng mga dumpling ay kakaiba, kailangan mong ipasok ang isang stick sa masa at hilahin ang karne habang tinatangkilik ang mahusay na lasa nito. Ang lasa nito ay nagpasabi sa kanya ng isang salita lang, "Wow!" Habang ginagamit ang tubo, tumakbo sa paligid ang chef na may malaking ilong at maingat na binantayan ang kanilang reaksyon. Sigurado siya na hindi na nila muling matitikman ang ganitong klaseng pagkain maliban na lamang sa lungsod na ito. Ginamit din nila ang tubo upang sipsipin ang karne, na nagdagdag pa ng kasiyahan sa pagkain. Nagpasalamat ang batang babae sa chef at ngayon ay naintindihan na niya kung bakit tinawag siyang Hermit Chief. Ngunit ang kanyang titig ay nagiging mas mapanuri habang hinihintay niyang makita ang reaksyon ng lalaking may itim na buhok. Kumain siya ng pagkain na inihanda ng dakilang chef ngunit walang ipinakitang reaksyon. Tila hindi siya nakakaramdam ng anumang bagay tungkol sa lasa ng pagkain. Pinagmasdan siya ng chef na may malaking ilong at ginawa niyang hatol, ang mga taong tulad niya ay naniniwala na ang mahal na pagkain ay palaging mas mabuti at hindi talaga kayang pahalagahan ang tunay na lasa nito. Sunod na inihain ang Sichuan boiled fish na perpektong nilinis at pinirito sa mantika, ngunit hindi nawawala ang kanyang anyo. Hindi makapaniwala ang matabang lalaki na kumakain siya ng ganitong pagkain na inihanda ng Hermit Chef. Nang tikman ang isda, naramdaman niyang mayroong isang hindi kapani-pani walang kombinasyon, ang init ay perpektong tumugma sa mga pampalasa, at ang husay ng pagluluto ay lumikha ng isang tunay na harmonya ng lasa. Inamin ni Pulas na hindi pa siya nakakatikim ng ganito. Si Su naman ay tuwang-tuwa, naramdaman niyang natutunaw ang isda sa kanyang bibig, matamis ngunit medyo maanghang. Ang kanyang emosyon ay maaari lamang may larawan sa pamamagitan ng lasa. Ang susunod na putahe ay ang 5 Dragon Golden Treat. Inimbitahan sila ng chef na pagsamahin ang mga sea cucumber, karne, at mga nilutong gulay. Naisip ng batang babae na hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng pagkain. Inimbitahan din sila ng chef na bumalik kapag gusto nila upang muling matikman ang kanyang pagluluto dahil may espesyal na ugnayan siya kay John Gabo. Matapos tikman ang isang piraso ng pagkain, tila bumagal ang buong paligid ng mundo. Siyempre, masarap ito, ngunit may nararamdaman siyang parang natikman na niya ang ganitong klaseng pagkain dati. At nakakatuwang malaman kung saan niya nga ba natikman ang ganoong putahe.
Samantala, isang larawan ng isang ibon na kumakanta ng pinakamagandang musika sa mundo ang dumaan sa kanyang isipan, at wala nang ibang bagay ang mahalaga. Nang umalis ang chef ng sandali, tumingin siya kay Jinbo at sinabi, "Mas masarap ang putahe mo." "Hindi ako nagsisinungaling, Jinbo, talagang mas masarap ang putahe mo." Ngunit hindi nakalayo ang chef at narinig ang mga salitang yun. "Ang nilikha ko ay isang tunay na obra maestra, may panghuling palamuti ng sea cucumber at pinakamabagong karne." "Ipinagkumpara mo ba ito sa sopas ng matabang lalaking ito?" Nabigla siya sa kanilang mga salita at hindi maintindihan kung paano ito may pagkukumpara sa kanyang culinary masterpiece. "Anong sinabi mo? Walang lasa ang putahe ko?" tanong ng chef, ang mga mata niya ay naglalagablab ng galit. Sumagot ang batang babae na natikman na niya ang 5 Dragon Golden Treat, at ang inihanda ng chef ay hindi kayang itapat sa iyon. Para sa chef, ang mga salitang yun ay parang isang kutsilyo na tinusok sa kanyang puso at pinaikot ng 5,000 beses. Tumingin siya kay Pulyash at tinanong, "Sang-ayon ka ba sa mga sinabi niya?" Hindi napigilan ni Pulyash ang pagtawa. "Hindi, ito ay katawa-tawa. Diyos ko, ano ang ginawa mo?" Wala nang makakapantay doon, ngunit hindi pa rin nakapagpigil ang reaksyon ng chef. Lalo siyang nainis dahil wala ni isang patak ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang usapan ay naging malakas at nagsimulang magpansin ng mga tao sa paligid. Inilapag ni Damho ang kanyang mga chopsticks, na wala ng ganang kumain, at sinabi ito ng malakas. Halos hindi kayang pigilin ng chef ang kanyang sarili. "Anong sinabi mo? Ha? Talaga bang sinabi mong nawalan ka ng ganang kumain? Paano mo ako minokya?" sigaw ng chef ng may galit na boses. Tumayo ng tahimik si Ho mula sa kanyang upuan, handa para sa anumang sitwasyon. Tumalikod pa nga si Silver Sword mula sa chef at tila ang mga tingin niya ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa 1,000 salita. Maliwanag na hindi ito isang ordinaryong tao na kayang pakitunguhan. Nakatingin ng diretsyo sa mata ng chef si Dam at sinabi, "Nilalaro mo ang pagkain." Halos hindi makapaniwala ang chef sa narinig at inulit, "Ano? Minamaliit mo ba ako?" tanong ni Dam ng tahimik pero matigas. "Anong ingay na ito?" At nang sumunod na lalaki na may itim na balbas ay lumapit sa kanila at nagtanong kay Damho, "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang mga sinabi mo ay nakakasakit." Tumingin siya sa kanila, naghihintay ng paliwanag tungkol sa kung anong nangyayari. Si Hyo ang tiyo ng batang babae, na ipinaliwanag sa chef na siya ay ininsulto. Ngayon, mas interesado siya sa kung ano ang ginagawa ng kanyang pamangkin dito at kung sino ang mga kasamahan nito. Sila ba ang mga kasama niya? Inilahad ng batang babae sa kanyang tiyuhin na walang sino man dito ang nag-insulto sa pagkain. "Kung hindi ko inalala sa iyo, matagal nang natapos ang kaguluhang ito," sabi ni Sochan habang tinitingnan ang kanyang pamangkin. Hindi pa siya nakakapagsalita ng mga salitang iyon nang muling ulitin ng tiyuhin ang kanyang mga pahayag. Si Yunmon ay isa sa 5 malaking sekta sa Hunan Province, isang sekta na espesyalista sa mga aktibidad ng pagpapagaling kaysa sa martial arts. Siya ang pinakamalaking taga-suporta ng Isilar at si Sim Wuanwai, si Son Moonhead ay tiyuhin ni Sin. Nag-aalala siya tungkol sa reputasyon dahil malaki ang pera ni Isabel at mahalaga ito para sa kanilang posisyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Jinbo at tinanong, "Totoo bang ininsulto mo ang pagkain ng chef?" Humingi ng paumanhin si Jinbo, ngunit muling inulit ng tiyuhin ang kanyang tanong. Sinimulang sagutin ni Damho para sa kanya. Diretsahan niyang sinabi ng walang pag-iingat, ang pagkain na ito ay napakasama, sabay tingin sa lahat. Kasama ng chef, nagtanong sila, "Anong sinabi mo?" Hindi pa rin makapaniwala ang chef at nanatiling nagulat sa narinig. Si Simwoo, na tapat na itinuturing siyang pinakamahusay na chef sa mundo, ay nagulat sa sinabi ni Dam. Tinawag ni Damho ang mga ito na mga hanggal. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng kanyang sinabi ay ang katotohanan at nagsasalita siya ayon sa nangyayari dito. Nagsimulang mag-abot ng mga espada ang mga gwardya sa likod nila, ngunit pinigilan sila ng isa at ipinaliwanag kay Ho na wala pang bisita ang nagpapakita ng ganitong asal dati. Ang hindi pa sinasabi ng iba ay hindi nangangahulugang wala itong halaga, sagot ni Damho. Ngunit iniisip ni Vow na sinusubukan siyang akitin sa isang laban. "Ngayon, ipinagpapatawad ko na kayo para sa kapakanan ng aking pamangkin," aniya, binibigyan sila ng pagkakataon. Idinagdag ng isa sa mga lalaking nakatayo sa likod, "Lumabas na kayo, wala kayong lugar dito." Habang nagsasalita, ipinatong ng isa pang gwardya ang kamay sa balikat ni Dam.
Hindi na makapaghintay ang chef na maturuan ng leksyon si Dam dahil sa pagpapasaring sa kanyang pagkain. Nag-iisip siya, walang sino man ang nagtatangkang hominin ang aking mga putahe. Tahimik na tinanong ni Damho ang gwardya na alisin ang kamay kung mahal niya ang kanyang buhay. Nakakatawa, mukhang ikaw yung tipo na maghihintay lang hanggang makita ang kamatayan, sagot ni Damho, tinatanaw siya ng direkta sa mata. Ang mga salitang yun ay mula sa isang tanga na gwardya, at halos hindi na mapigilan ni Damho ang sarili, ngunit nauubos na ang kanyang pasensya. Lahat ng tao sa paligid ay nagtatanong, saan nanggaling ang enerhiyang ito? Saan siya nanggaling? Ipinagagalit nila si Damho ngayon. Wala nang bakas ng ngiti sa kanilang mga mukha. Pati ang Silver Sword ay nagulat sa enerhiyang inilabas nito, ngunit sa katunayan, ang enerhiyang ito ay kamangha-mangha, parang mga petals ng bulaklak na sumasabog sa lahat ng direksyon. Subalit, para sa mga kaaway niya, ang enerhiyang ito ay maaaring makamatay. Ang buong paligid ay napuno ng isang pulang liwanag, at ang tanga na gwardyang humawak sa balikat ni Damho ang unang nakaramdam nito. Kahit si Sim Woo-wan mismo ay tahimik na nakatayo, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang alon ng enerhiya ay literal na winasak ang lahat ng nasa daraanan nito. Ang bawat isa sa likod niya ay hindi nakatagal, at pati ang mga bintana ay hindi nakasurvive at lumabas sa mga frame. Hindi pa lumipas ang 1 minuto nang gawing gulay ni Damho ang gwardyang yun gamit ang isang tumpak na hampas. I wonder if the cook will be able to cook something tasty from it, sabi ni Damho. Hindi ko alam kung anong gagawin ng chef sa kanya, pero sigurado ako na maraming trabaho para sa mga tagalinis. Kailangan nilang panasa ng dugo sa mga pader. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng Yanon ang kanilang sarili bilang isa sa mga nangungunang 5 sekta sa lalawigan ng Hunan, kahit na hindi sila talaga nakikilahok sa mga tunay na labanan. Karamihan sa mga miyembro ng sekta ay hindi mga mandirigma, kundi mga eksperto sa medisina. Tumayo si Silver Sword, hawak ang espada, at ipinagtanggol ang batang babae. Itinuturing niyang ang lalaking may itim na buhok ay isang personifikasyon ng kamatayan. Natakot ang lahat, si Koken ay pinapayapa si Jinbo, at nanginginig sa takot ang batang babae. Ang silweta ng lalaking ito ay talagang nakakatakot sa lahat. Ang kanyang titig ay kasing tigas ng isang hayop na titingin mula sa ilalim ng kanyang noo, at sa kanyang mga mata ay kumikislap ang isang hindi matitinag na uhaw sa kamatayan. Hindi na intindihan ni Sim Woo-wan kung bakit nakita niya ang ganitong kapangyarihan, pero kahit ang kanyang katawan ay kaunti ring nanginginig, at may bahagyang pilay sa isa niyang binti na nagpapakita kay Damho na para bang siya ay isang pilay na mandirigma. Parang ang hirap paniwalaan kaya hindi na lang siya nagbigay pansin sa mga usap-usapan. Ang lalaking kumilos mag-isa na winasak ang kampo ng Sane Mountain at ipinakita ang lakas niya sa Hangga Mountain Camp, at tinalo din si Mac, ang pinakamahusay na disipulo ng Gongon Sect, isa sa mga current Shinan Bloodstar X. Eksaktong ito si Damho. Nang lumapit si Sim Woo-wan, tinanong siya, sino ka ba? Pero sa katunayan, lumapit siya upang humingi ng paumanhin dahil sa pagpapalagay. Tumingin si Damho kay So na nanginginig pa rin mula sa karanasan. Hiningi ni So ang kanyang paumanhin hindi kay Damho, kundi sa kanya, dahil sila ang nagligtas kay Isabelia. Sa mga sandaling yun, nagdesisyon si Damho na wala ng dahilan para manatili pa doon, kaya tinanong si Jinbo na sumama sa kanya. Si Koken ay nabigla dahil hindi pa niya nakitang magpakita ng kahinaan ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, iniwas ng tiyuhin ang kanyang pagpapakita ng pride at yumuko, humingi ng tawad sa pamangkin at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Nagkamali ako dahil sa aking kayabangang pamamaraan, sabi niya. Ang lalaking ito ay may mahusay na panlasa sa Golden Treat ng 5 dragon, at matapos ang ilang sandali, napagtanto niyang talagang may kakaibang galing sa pagtikim.